Sunday sa inyong lahat. Ayan, pwede ba tayong tumayo? Ayan, para mawala yung mga antok natin. Ayan, alam ko maaga kayo gumising para makaabot this morning celebration natin. So alam nyo ba kung bakit tayo lang yun nandito ngayon? Alam nyo ba? Ayan, tingnan nyo yung, yung paligid nyo. Tayo pa lang yun nandito. Pero alam nyo ba kung bakit? Bakit? Ay, gano'n? Hindi na-oriento mga to. Alam nyo, di ba yung mga topics natin this November ay encounter. So, ngayong week po, nag-encounter na sila! Palakpakan naman natin si Lord! Ayan, so sila po ay nasa Wyrock Farm ngayon at sila po ay nagre-retreat. Ayan, at sila po ay naka-encounter kay Lord. So, mamaya pa po sila darating. Pero masaya po ako na kasama namin kayo. Sabihin mo nga yan sa mga nasa likod mo. Ayan. So, ayan, katabi nyo. Masaya kami na nakita ko kayo. Ayan. And to start this celebration, ayan, I want to invite everyone. Let us bow down our heads and we will pray. As our Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong pagkilos sa aming church, sa aming simbahan, sa aming congregation, oh God. Ngayong umaga na to, Panginoon, andoon po yung mga mentors, nandun po yung life coaches, at nandun po yung aming mga new friends na pina-encounter namin sa inyo. And we are praying for them, oh God, na truly ma-encounter ka po nila, tanggapin po nila yung ikaw, tanggapin nila sa buhay nila, oh God, and hayaan nila na kumilos ka po sa kanila at this moment. Father, we know na maghapon meron pa po kayong gagawin sa kanila, and we are excited to welcome them mamaya and sa mga live groups namin, oh God. And Father, we also pray na hindi lang po sila o yung makaka-encounter sa inyo, pero pag uwi po nila sa mga bahay nila, yung mga kasama po nila doon, families nila, isasama nila dito next Sunday worship celebration namin, oh God. Makikilala po namin sila, makikilala namin yung family nila, and sila din po mismo makaka-encounter po sa inyo. And at the same time, oh God, yung kami po na mga nandito na magse-celebrate, na mag-worship sa inyo, we are praying, God, na hindi lang po sa amin manatili, Lord, yung mga natututunan namin and yung mga na-experience namin with you, but we also pray, oh God, na yung mga friends po namin, family members namin, sila din po makaka-encounter sa inyo, oh God. Sila din po makaka-experience ng miracles ninyo. Maraming salamat, oh God, sa miracles ninyo sa buhay namin, oh God. And we are praying na as we sing our songs to you, ma-experience ka po ulit namin, oh God. And truly, makilala ka po namin by singing songs to you, oh God. And through you, talking to us, Panginoon, habang kami po ay umaawit. Maraming salamat po, Panginoon. We welcome you in this place. We welcome you in our hearts, oh God. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Come on, sino po dito ang gumising ngayong umaga feeling grateful dahil Sunday na naman? Come on, sabi sa Psalm 86 verse 12, I give thanks to you, O Lord, my God, with my whole heart. I will glorify your name forever. So tayo po ngayon ay magpupuri sa Diyos. Tayo po ay papalakpak at aawit. Come on, let's worship! Will bow before God.
tribe will see your glory. Every nation bows before you. All their treasure turned to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 We sing every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. All the treasure turned to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 There's no one. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 There is no one. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang
O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Come on, palakpakan mo ang Lord. Lord, salamat po. We praise your name. We glorify you. We bless your name, Panginoon. Indeed, Panginoon, ikaw po ay dakila sa mga buhay namin. Come on, continue to dwell in the presence of the Lord as we worship today. Salamat, O Diyos. We praise you and we honor you, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan mo, O Lord. Indeed, you are a sovereign God, Lord, and we acknowledge right now that your ways are higher than our ways, and your thoughts are higher than our thoughts, Panginoon. Walang papantay, wala pong papantay sa iyo, Panginoon. Ika'y aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan. Hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kay lalim, walang katulad.
yung mga kamay mo as we sing. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Sabi sa Isaiah 40 verse 25, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Right now, let us sing, dakila ang Panginoon. With all this sinabi sa kanyang salita, sino nga ba ang nakakapantom ng kanyang kadakilaan? All of these things, tumingala tayo, lahat siyang ginawa ng Panginoon. No? At dakila ang kanyang kapangyarihan kasi walang nawala sa mga stars na yon. Kilala niya, alam niya ang name. At walang nawala man sa kanila. Right now, let us ponder it in our heart. Patuloy natin siyang purihin. Papurihan natin siya, kantahan natin siya. Gaano siya kadakila. Grabe ang kanyang ginawa. Walang katulad ng kapangyarihan niya. Napakadakila ng ating Panginoon. Patuloy natin kantahin ito. Sa lahat, yes. Make it your prayer. Hallelujah. Kapangyarihan mo. Hallelujah, Lord. Your power, God. Kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Sapagkat sabi sa iyong salita, sa verse 29, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit
Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tunay, Panginoon, napakadakila mo, Panginoon. No one can compare to you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mo pong binibigay sa bawat isa. For this church, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga nakakakilala sa iyo, O God. Lord, patuloy po namin ikaw purihin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we know, Lord, we have our own battles. We have our own struggles, Panginoon. Pero Lord, patuloy ka pong kumikilos at patuloy pong pinapakilala ang iyong sarili for all those trials, Panginoon, na aming kinakaharap. Truly, Panginoon, you alone are worthy to be praised, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-aalaga, sa patuloy mong paggawa ng himala sa buhay ng bawat isa. We thank you, God. Ikaw po ang manguna sa oras na to. Ikaw po ang aming mapapurihan. Sa iyo po namin itaas ang lahat ng bagay, Panginoon. Erase all our worries. Erase all our things, Panginoon, na nagbaburden sa amin, Panginoon. Because right now, Panginoon, we know we have victory in you. Lord, we claim all your promises, Panginoon, will be that done, Panginoon. Salamat, salamat. We praise you. We glorify you. In Jesus' name. Amen! Ayan, makakaupo na po tayo. Good morning again to everyone. So, pwede mo bang batiin yung nasa kaliwat ka na mo? Sabihin mo, Happy Sunday. Sige, huwag kayo mahiya. Yung katabi niya, ayan, nasa likod kung wala kayong katabi. Yun. So, nasa 4th week na po tayo ng November. Isang buwan na lang matatapos na po yung ating taon. Pero syempre, hindi tayo titigil. Okay, maghahayag pa rin tayo ng good news ng Lord. And of course, andito tayo sa ating Sunday Worship Celebration to hear God's Word. So, ang series po natin for November ay Encounter. So, nung first week, nung first Sunday po natin, we've discussed about turning point. Ayan, and doon challenge natin yung mga new friends natin na mag-encounter. Ayan, at sila nga po ngayon ay nasa Wayrak Farm at nag-e-encounter kay Lord. And second topic natin ay Encounter God's Love. Encounter God's Love. Okay? And yung third topic natin for November ay Encounter God's Presence. And this morning, okay, meron na naman tayong panibagong topic at ang title niya ay Encounter God's Power! Sabihin nyo nga, Power! Pasensya na sa mga nagulat. Ayan, so kasi we have to feel the power ngayong umaga na to. And, ayan, para bigyan pa tayo ng matinding power. Okay? Tatawagin ko na po ang mag-i-speak sa atin for this morning. Ayan, let us clap our hands for our Daddy. Ayan, Daddy John Espanyol. Yun, ako magandang umaga po sa inyo lahat. Parang hindi yata magandang umaga ngayon. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, malungkot na umaga. Alright, ako. Maganda ba ang umaga? O nasira lang dahil makita mo yung katabi mo, okay? Sino rito ang masaya kasi kasama niya ngayon yung katabi niya. No, yes, nako. Purihin ng Panginoon. Alright. So pag-uusapan natin is encountering God's power. Sino ito naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, taas sa kamay? Yan ang po pag-uusapan natin. Alright? Alam niyo, one time, naglalakad ako dyan binata pa ako naglalakad ako sa may 9 de Pebrero ng Mandaluyong. Alam niyo ba yun, lugar na yun? Yan, naglalakad ako dyan. Ano pa yan? Nung time na yun, parang binuksan yung lugar na yun eh. Tapos, ang dami nagtatayo ng mga bahay, tatayo ng building. So habang naglalakad ako roon, kasi dati nagpa-follow up ako eh. Nagbabahay-bahay ako, binibisita ko yung mga miyembro. So papunta ako roon, may bibisitahin ako roon. Sa Welfareville ba yun? Di ba? Tama ba? So,
Ngayon, habang naglalakad ako ron, meron akong pinagmamasdang isang building na under construction. Kino-construct. Tapos nakakita ko ng isang lalaki nandun sa taas na nagbubuhat ng bakal. So, siguro, niya, gagamitin niya yung bakal. Kaya lang nakita ko, kasi karga niyang ganun eh. So, nung pag-ikot niyang ganun, siyempre nakausli yung bakal. Nakita ko, sabi ko, sasabit sa kuryente. Pagkakita kong ganyan, pag-ikot niyang gano'n, sumabit nga sa kuryente. Ay, talagang nakita ko kung paanong nag-apoy, yung parang apoy na gumapang doon sa bakal, tapos yung lalaki na nagbubuhat, as in sunog, biglang nag-apoy talaga. As in nag-apoy talaga yung buong lalaki. Tapos nung dinabitawan na yung bakal, siya ngayon, nandoon na, nakasabit sa anong tawag dito? Yung, di ba, balcony, halimbawa parang balcony, tapos may harang na ganon. Nakasabit siyang ganon, As in sunog. Sabi ko, patay. Patay yung lalaki. Pero nagulat pa ako kasi nakatayo pa siya. Tapos umaapoy talaga siya. Tapos wala nang apoy pero umuusok siyang ganon. Hindi ko na alam kasi ang layo, ang taas pati nagkagulo na No? Pinuntahan na siya ng mga kasama niya. Pero most likely patay yun. Di ba? Tingin nyo. Malamang patay yun, di ba? Diba? Tapos meron pa akong instance diyan sa namin, sa college namin diyan sa Rodriguez. Meron akong isang professor na may mga estudyante siyang ganyan. Refrigeration siya, tsaka air condition, yun ang nila, subject nila noon. So, meron nung isang estudyante na katulong na nagagawa sila ng refrigerator. Okay? Tapos, di hawak-hawak nung professor yung kawad ng kuryente, yung positive tsaka negative. Yung estudyante, hawak naman niya yung plug mismo nung hawak niya. Ang sabi ng professor, huwag mo isasaksak ang pagkakarinig ng bata, ng estudyante, isaksak mo. Ay, sinaksak talaga. Kuryente yung professor, napagalitan pa niya Bakit mo sinaksak? Tapos, umano na siya. Tumumba na siya. Patay yung professor. Patay yung professor. Siguro, nakapagsalita pa, pero inatake na siya siguro sa puso dahil sa, para kang nun Di ba? Para kang nire-resuscitate ng puro kuryente yun. So, nakakalungkot, pero maraming tao ang ganyan ang hindi pa natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na ganyan. Parang nakikita lang na. Kasi pag tinignan mo ang kuryente, parang wala lang Lalo na yung kawad ng kuryente sa poste, di ba? Parang wala lang Di ba, nakikita mo pa, dumadapo pa yung ibon. Di ba? Na-curious ba kayo nun? Bakit kaya yung ibon hindi nakukuryente? Di ba? Pero pag ikaw, hinawakan mo yun, makikita mo ang kapangyarihan ng kuryente. At doon ko nakita kung gaano kalakas ang kuryente pala. Ganun ka-powerful. Pero pag tinignan mo, parang wala lang. Di ba? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Parang wala lang. Kasi tahimik, di ba? Di mo na masyado nakikita. Pero unless nahawakan mo yan, unless na makita mo yung power niya, kung paano sasabog yan, yung bahay nga namin sa Santa Mesa, yung bahay namin sa Santa Mesa, pumutok yung transformer. Pumutok yung transformer sa poste. So yung pumutok ng yung transformer pumutok, gumapang ngayon yung kuryente, yung apoy, kasi nasunog yung lahat ng kawad ng kuryente nakakabit doon sa may poste na yun Gumapang yun, papunta sa bahay ng lahat na nakadikit doon sa transformer na yun. Kasama yung bahay namin. Alam mo, lahat ng kuryenteng merong lahat ng linya ng kuryente, lahat yun, nag-apoy yun. Kaya immediately sunog yung buong bahay namin. Kaya nung nasusunog na yun, tinawag ako ng nanay ko, John, punta ka rito, nasusunog yung bahay natin. Ando naman ako, iyak ng nanay ko. Ako naman, tuwan-tuwa. Salamat, nasunog na itong bahay na to. Di ba? Di ba? Alam nyo, marami sa ating ganyan. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos unless maranasan mo yan. Amen?
Sino ito naniniwala makapangyarihan ng Diyos? Taas ang kamay. Yan. Sabi sa Joshua chapter 4 verse 24, sabi diyan, He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. And so that you might always fear the Lord your God. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa iyo. Samahan niyo po kami. Hayaan mo ang mga salita mo ang siyang tumimo sa amin at bumago sa amin, Lord God. Maraming po salamat. Dalangin namin, hindi lang namin maintindihan, kundi maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Lord, maraming po salamat sa iyo. Hayaan mo, Lord God, na kausapin mo kami at kumilos ka, gumawa ka ng himala at dumalo yung kapangyarihan mo sa bawat isa. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi diyan, He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. So sabi diyan, pag binasa mo yung Joshua chapter 4, kasi Joshua chapter 4 yan yung kwento ng na ang Israel papasok na sa Canaan land. Papasok na sila doon sa Jericho. And between the Jericho at doon sa desert, na pinanggalingan nila, may ilog Jordan yon, yung Jordan River. During that time, flooded yon. Parang panahon ng tag-ulan. Kumbaga, panahon ng panahon ng mataas ang ilog noon. Ginawa ng Diyos, pinatawid sila roon, pero pinahinto niya yung ilog. At sabi niya ganoon, He did this so that all the peoples of the earth might know. Sabihin niyo, know. Might know that the hand of the Lord is powerful. Upang malaman ng tao ang Diyos ay makapangyarihan. Alam mo, sa totoo lang, maraming tao naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat ng tao alam at hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya ganun, ginawa ko to para malaman ng lahat ng tao. Ng lahat ng tao makakakita, makakarinig ng kwentong ito na ako ay ang Diyos na makapangyarihan. Importanteng malaman natin at importanteng maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ito, tanong ko sa inyo ngayon. Naranasan mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kailan ang huli? Di ba? Kailan mo huling naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Kailan mo naranasan dumaloy sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos? Alam mo, meron lagi nagtatanong sa akin yan dati, yung mentor ko, Amerikano. Sabi niya gano'n sa akin, John, so, what is God doing in your life for the past weeks and days? Lagi ako tinatanong na gano'n. Sabi ko, yes, God is doing something new in my life. He's doing something great in my family, mga ganong kwento lang. Pero alam mo, parang minsan, parang lang may masabi. Di ba? Tapos lagi niya sinasabi sa akin, after yung itanong niya sa akin, lagi niya sinasabi ito, if God is truly alive, He will never fail to show you that He is alive in your life. He will never fail to do something new in your life. So if God is powerful, definitely God will do something great in your life. Kaya nakakatulungkot lang, sa totoo lang, kahit ako minsan, dumarating din ako sa ganyang punto na parang, Lord, kailan ko ba huli naranasan ang kapangyarihan mo? Totoo naman, marami na akong experience. No? Marami na akong panahon, pagkakataon. Kaya lang, lagi ko question, Lord, kailan ba yung last? Diba? Baka 5 years ago pa, 10 years ago pa. Diba? Kailan mo huling naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Amen? Nandiyan mo ba kayo? So, if God, ito dapat natin tandaan, itong isang dapat na katotohanan na dapat natin ilagay sa isipan natin. Kung bakit niya sinabing, we might know that the hand of the Lord is powerful. Because the truth is, God is powerful than anything in this universe. Wala nang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos natin. Amen? Do you believe that? Wala, parang huwag na tayo. Pray na tayo. God is more powerful than anything in this universe. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng anumang bagay dito sa buong sanlilikha. Di ba? Yan ang isang dapat natin tandaan. We need to convince ourselves. Actually, hindi naman natin kailangan
i-convince si God na siya ang makapangyarihan. Kasi siya na yun eh. But the truth is, tayo mismo kailangan natin makonvince. Kaya time to time, gumagawa siya ng mga bagay sa buhay natin. Mga bagay na, bagamat masakit sabihin, pero may mga bagay na dumarating sa buhay natin na minsan it is beyond your control. Para lang patunayan niya sa iyo. Kasi sa totoo lang, di ba, pag tinignan mo mabuti, kailan ba na mapapatunayan ng Diyos na siya ay makapangyarihan sa buhay mo? Kailan? Sa mga panahong hindi mo na kayang solusyonan yung problema mo. Di ba? Kasi kung kaya mong solusyonan, hindi ka niya pakikialaman. Di ba? Parang ano lang yan eh, parang pag-aaral lang yan eh. Hanggat kaya mong isolve yung math problem mo, hindi ka pakikialaman ng teacher mo. At hindi ka pakikialaman ng tutor mo kung meron ka. Pero pag talagang ilang beses ka na bumabaksak, let's say, 5 taon ka na sa grade 1. Di ba? Di ba? Sino na nakaranas na 5 taon sa grade 1, di ba? Malipot niya kung grade 1 pa. Baka kinder lang, 5 taon ka pa. Di ba? Di ba? So, siyempre pagka alam na ng magulang mo na hindi mo na kaya, doon sila nag-i-intervene. The same with God. God will never show His power to you unless you come to the point that you really want to experience God's power. That the only solution that you have is to trust in God's power. So God is powerful than anything in this world, in this universe. Bakit? For God is the creator of all things. Ang Diyos ang may ang Diyos ang nilalang ng lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa mga nilalang ng Panginoon. Di ba? Colossians 1:16, 17, sabi niyan, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Di ba? So, isa sa mga basic na tanong ng karamihan tao o lahat ng humanity is the existence of all things. Paano ba nagawa ang lahat ng bagay? Paano ba na-create? Di ba? Ma-amaze ka nga eh. Pag tingnan mo mabuti, ma-amaze ka sa creation ni God. Tama? Sino minsan namasyal sa dagat, taas ang kamay. Sino nag-snorkel? Snorkel. Yung mahilig lumangoy sa dagat. Kasi hindi, tapos yung lumulubog siyang gano'n, tinitingnan yung mga isda sa chorus, gano'n. Yun, force yun, kasi hindi ka pala marunong lumangoy, lumulubog ka ng kusang gano'n, di ba? Ako sa totoo lang, isa sa gustong-gusto ko sa dagat yung snorkel. Kasi talagang doon ako nagbabad eh. Hindi naman ako mahilig maglangoy. Pero marunong ako lumangoy. Pero hindi ako mahilig magbaba dahil nasa paglalangoy. Mahilig ako mag-snorkel. Gusto ko manood. Minsan nga, nung pumunta kaming Coron, nung tagal na, lagi ako nahuhuli doon sa mga kasama ko. Kasi nag-snorkel ako, talagang lumilibot akong gano'n. Iniikot ko yung malalalim na Pero hindi pa ako gusto ko matuto ng pre-diving. Pre-diving, di ba? Alam, mahal ang mga gears niya, tsaka kailangan ko ng magastos siya, kailangan ko pumunta lahat sa, di ba? So, gusto ko yon. Pero, kaya pag may chance ako, pumunta ako ng dagat, snorkel talaga yung nahanap ko. So, kasi the more na nakikita ko yung mga creation ni God, the more na na-amaze ako. Di ba? Parang, Lord, isipin mo, paano mo nagawa to? Di ba? Paano nagawa ito? Paano mo naisip? Kahit nga sa sa gubat, mahilig din ako sa gubat. Sa tikbalang, mahilig din ako. Sa mga... Actually, sa gubat, mahilig din ako pumunta. Isa sa mga tuwan-tuwa akong puntahan yung Mahay Falls. Sino nakapunta sa Mahay Falls? Mahay, Kalaguna, di ba? Di ba, pag ako pumunta doon, yung Imelda Falls pala, yung pag ako pumunta doon, di ba, may lalakaran ka mo ng, babaybayin ka, tapos may tubig, di ba? Amazed na amazed ako doon sa yung mga roots kung paano nag-perform doon sa gilid. Mahilig ako sa gano'n. Pinagmamasdan ko yon, tinitingnan ko. Tapos alam mo yon yung beauty nung creation na natural beauty ba na
Sabi ko, Lord, isipin mo no, kung paano niya nagawa ito, yung mga dahon, yung mga bulaklak. Lahat yun, talagang pinagmamasdan yun. Kasi at naamis ako, kasi talagang ang ganda. Di ba? Eh yan, tingnan mo yung katabi mo, di ba? Nakaka-amaze din, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta pa ng ibang solar system para makakita ng aliens. Di ba? Nandiyan na. Oy, joke lang yun, baka mapikon kayo. Actually nga, di ba? Ayun na nga lang eh, gusto umakita ng alien. Ako, kumuha ka na ng microscope, tingnan mo yung lamok. Di ba sa microscope, mukhang alien na. Di ba? Tapos talagang, alam mo nga, yung mga insekto, pagka microscope mo yan, napaka-intricate nung design yan. Sabi ko, pambihira, isipin mo yung lamok, paano pa din-design ng ganyan? Paano naisip? If God can create those things, itong mga bagay na ito na napakaganda, di ba? Yung lamok na nga lang, nakakatakot yan pag tingnan mo. Pero pag tingnan mo sa microscope yung design niya, yung pang mga, lalo na yung o kaya na lang yung tutubi, di ba? Yung mata niyan, di ba? Ang dami nun, di ba? Ma-amaze ka kung paano ginawa ni Lord yun at paano pa naisip ni Lord na i-detalye yung design na yun. Because God is the creator of all things. So imagine, kung ang Diyos ay nakapag-design ng ganitong klase ng mga bagay sa mundong ito, at dinisenyo yan, at ginawa niya yan, at binigyan niya ng oras para gawin yan, di ba? At kung paano rin naging in harmony ang lahat ng bagay sa mundong ito. That means, kaya rin gumawa ng mga bagay sa buhay mo ang Diyos na maaring sa tingin mo pangit, pero kaya niyang i-design lahat yan para siya kagaganda ng buhay mo. Nandiyan ba kayo? Kaya sa totoo lang, walang pangit sa buhay natin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Maganda yan. Kaya nga liliga, kaya nga pakakasala mo eh. Tama? Di ba? Tama ba ako? Baka magkamali ako. Di ba? joke lang. Okay? Di ba? If God is the creator of all things, imagine that kung ikaw ang may relationship sa isang creator na ganyan, pambihira, that means walang bagay na mangyayari sa buhay mo, walang bagay na nangyari sa buhay mo, wala ring bagay na kusang dumating sa buhay mo na ikapapangit mo. Kaya pala sinabi niya sa Romans 8:28, for everything works together for good for those who love Him. Lahat ikabubuti mo, lahat ikagaganda mo. Kahit sa tingin natin, pangit. Di ba? Nandiyan mo ba kayo? May kausap ba ako rito? So God is the creator of all things. So isipin mo yun, kung siya ang creator, kaya rin niyang baguhin yun. Tama? Hindi ito something na ang kagandahan sa Diyos, if God is the creator of all things, that means He can also control. He can also transcend. Kaya pangalawa, tandaan natin, God transcends and control over the laws of nature. If God is the creator of everything, that means siya rin ang may control, siya rin ang may influence, at siya rin ang nakatranscends dito. Ibig sabihin, He is above everything. He is beyond everything. That means, mambihira, walang ang ulan pwede niyang baguhin. Ang nature pwede niyang baguhin. Ang laws of nature pwede niyang baguhin. That means lahat pwede niyang baguhin. Pwede niyang baguhin ang itsura natin kung gugustuhin ni Lord. Amen? Ako, binago ni Lord ang itsura ko. Naniniwala ba kayo ron? Sumagot kayo. Ba? Naalala ko nung high school ako. Pet ko. Tapos nung naging Christian ako, sabi ko, Lord, patabain mo naman ako. Gusto kong maging normal yung itsura ko kasi talagang hindi normal yung itsura ko. Ang payat-payat ko, laki-laki na yung ulo ko. So nagpipray ako, Lord, palakihin mo naman. Kasi pag tinitignan ko yung hita ko dati, parang hindi mo malaman kung ano yung hita tsaka yung binti. Parang pantay lang. Sabi ko, Lord, patabain mo naman ako. Tsaka i-proportion mo naman yung mukha ko, yung ulo ko sa katawan ko. Talaga ito, literal na prayer ko to. Nung naging Christian na ako. So, tapos nag-try ako ng uminom ng mga vitamins, Propan, lahat ng pampataba.
Lahat. Talagang, tapos kumain ako ng kain, ang dami kong kinakain, talagang hindi ako tumataba kahit anong gawin ko. So, pero nagpray ako, Lord, baguhin mo naman. Hindi naman ako humihingi na maging gwapong-gwapo, pero at least pogi lang. Di ba? Pwede na. Sa madaling salita, praise God, sinagot naman ni Lord. Sinagot ba? para. Dito mo pa ako. Pero yung kumapo, tsaka pumogi. Hindi pa natin. Pero tapos may nakapagpayo sa akin, kung gusto ko raw maging maayos yung katawan ko, tumaba ako, mag-weights daw ako. So ginawa ko, noon hindi pa naman uso yung mga gym, mahal pa noon. So ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong weights, yung yung bato lang, yung semento, yung gawa ko, gano'n ako. Talaga naging lumaki yung katawan ko. Kaya yung misis ko, makita ko, one time, bigla akong nakita ni Vilma. Biglang ganda na ng katawan ni John, Bihira, kita niya. Tinanong ko, bakit parang yung tingin mo sa akin noong una, parang naglalaway ka? Di, kala ko kasi barbecue nakala ko i-stick na. De, pero kahit pa paano, binago ni Lord yung itsura ko kahit pa paano, di ba? So, nakatumaba ako. Hindi naman tumaba actually. Nagkaroon ako ng mga muscles kasi nag-weights ako. So, tapos naging proportion yung katawan ko, yung itsura ko. So, hindi lang yun. Marami binago si Lord sa buhay ko, family ko, mga prayers, yung mga tipong akala mo hindi na pwedeng mangyari. Pero if God is the creator of all things, God can change it. Actually, nung mga panahon nga noong 1980s, ang dami ko rin napapanood ng mga tele-evangelists na talagang, alam mo yun, meron talaga roong isang polio. Yung polio talaga, yung pinanganak na polio talaga, yung manipis na yung paa. Alam mo, pinag-pray ni Prinsipe Camilo, isa sa mga kilalang tele-evangelist noong 1990s. Alam mo, pinag-pray talaga, ang bihira, Pero hindi instant. Pero nung pinag-pray siya, eventually, lumaki talaga yung paa niya. Hanggang sa nakalakad siya nung normal. So meron talaga mga ganun pagkakataon. Kahit, actually, try mo mag-search sa YouTube, makakita ka ng mga miracle ni Lord na beyond explanation talaga. Kasi bakit? Because if God is the creator of all things, then He can transcend, He can control over the laws of nature. Daniel chapter 4 verse 35, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or to say to Him, what have you done? Sa madaling salita, sabi niya gano'n, anuman ang gustuhin niyang gawin, gagawin niya. Hello? Kaya sa totoo lang, kung meron kang gustong baguhin sa buhay mo, kung meron kang gustong mabago sa buhay mo, at tingin mo, imposible na talaga sa lahat ng bagay, imposible na ang medisina, imposible na ang pera, imposible na lahat ng bagay, then that you can start to trust God. Lord, I know you can do it. I know you can change it. Kaya mong gawin yan. Sabi, no one can hold back his hand or to say to him, what have you done? Hindi mo raw siya pwedeng pigilan. Psalm 78 verse 12 to 16, He did miracles in the sight of their fathers in the land of Egypt, in the region of Zoan. He divided the sea, isipin mo yun, nahati ang dagat, and led them through. He made the water stand firm like a wall. So nahati ang dagat, tapos nag-stop yung tubig, at parang nagkaroon ng wall daw yung tubig, dalawang side, parang may wall ng tubig, at nakalakad yung mga tao. Ito yung Israel nakalakad sa Red Sea, nahati yung dagat. At sabi niya gano'n, He made the water stand firm like a wall. He guided them with the cloud by day and with light from the fire of all night. He split the rocks in the desert. Isipin mo, yung bato nagkaroon ng stream of water and gave them water as abundant as the seas. Isipin mo sa disyerto, mayroong isang bato at doon sa bato na yun, di ba, nag-flow ang tubig.
Gaano karaming tubig? Abundant as the seas. He brought streams out of rocky crag and made water flow down like rivers. So imagine that, kaya ng Diyos gawin yun. Kaya ng Diyos gawin yun. If God is the creator of everything, then He had the power to do whatever He wants. He can control it for whatever purposes He wants. Kasi ito lang mga kapatid, imagine that, no? Tayo nga lang, di ba? Sino rito tingin niya, pag marami siyang pera, marami siyang magagawa? Taas ang kamay. Sige, sino rito yung tingin niya, pag marami siyang pera, marami siyang magagawa, pero nahihiyan na magtaas ng kamay? Kasi, baka sabihin, mukha siyang pera, taas ang kamay. Di ba, sa totoo lang naman. Ako nga, di ba? Lord, sana kung may pera lang ako, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Tama? Kasi, sa totoo lang, yun lang naman tingin natin eh. Kung marami tayong pera, marami tayong magagawa. Pero what if, kung kasama ko ang Diyos, marami akong magagawa. Di ba? So, sino ngayon ang mas powerful? Pera o si God? Si God. Di ba? Sa totoo lang, natatakot lang tayo magtiwala sa Kanya. Natatakot tayo kasi baka hindi mangyari. Yun na nga ang gustong patunayan sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Pangatlo, tandaan natin, God is a miracle-working God. God is a miracle-working God. Psalm 77 verse 14, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Kapatid, may good news ako sa inyo. Mahilig palang magyayabang si Lord ng kapangyarihan niya. Hello? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Ikaw naman, hiyang-hiya na hingin ang kapangyarihan. Lord, display mo naman yung power mo sa akin. Lord, huwag naman, nahiya naman ako sa iyo. Okay lang, kahit hindi na lang. Di ba? Kaya nga sa ngayon, kumakapal na mukha ako kay Lord eh. Ngayon, kumakapal na mukha ako kay Lord eh. Humihingi na ako ng mga bagay-bagay na... Dati nahiya ako humingi eh. Lord, bigyan mo naman ako ng bahay at lupa. Dati nahiya. Tulo lang noon, hiya ako humingi ng bahay at lupa kay Lord eh. Lord, bigyan mo naman. Parang feeling ko lang, Lord, parang baka maging mukha akong materyoso. Tsaka, Lord, baka dumating ka naman na, hindi ko na kailangan ng bahay at lupa. Di ba? Na-realize ko pambira, hindi naman ipagkakain sa akin ni Lord yun eh. Amen? So, hingin ko na, Lord, pahingin ng bahay at lupa. Lord, may lupa na ako. Bigyan mo na ako ng pambili ng bahay, pamgawa ng bahay. Lord, mga 3 million. Hindi totoo, nagpipray ako. Kasi pag kinuwenta ko na, yung bahay, mga 3 million eh. Yung mga gamit ko pa. Yung mga gamit ko, puro high-tech. Oh, high-tech. Yung bowl na bibiling ko, pagka pinundot mong gano'n, may naguhugas ng kamay na gano'n sa'yo. Yung mga gano'n ang gusto ko. Di ba? Masaya na kayo sa mga example ko. Di ba? Ha? Naka-live ba? Sorry po. Pero totoo, nagpipray na ako ngayon. Kinakapalan ko na kay Lord. Kasi isipin mo, you are the God who perform miracles. Gusto kong patunayan ngayon na kahit pastor ako at wala naman akong malaking pera, wala naman akong perang malaki, pero kaya ni Lord akong bigyan ng bahay at lupa na maganda. Amen? Oh. So kaya ni Lord gumawa ng himala. Kaya, how I wish na sana wag naman akong dumating sa mga matitinding problema na, alam mo yun, na talagang matinding himala ang kailangan ko. So ngayon, okay na sa akin yan, Lord. Himala na makabili ako ng ganito, himala na magkaroon ako ng ganito, himala na makapamasyal ako sa ganito, kasi talagang wala naman akong pera. Pero pambira, sinasagot ako ni Lord. Amen? Nandiyan mo ba kayo? Good news! Gusto palang ipakita sa iyo ng Diyos ang kanyang milagro sa buhay mo. So kailang kahihingi ng miracle kay Lord? O ngayon na. Anong miracle na hinihingi natin, Irish? Di ba? Umamin ka na. Di ba?
Alam niyo kami mga full-timer, mga kapatid, maniwala kayo. Talagang himala ang aming buhay. Amen? Praise the Lord. So, lalo ngayong Pasko, himala, di ba? Himala. Pero God is good pa rin sa amin. Amen? Well, alam mo, himala nga lang, yung mga full-timer, himala. Nagtatabahan pa sila. Himala yun. Di ba? So, question, do you want to encounter God's power? Sino rito gusto ma-encounter ang power ni Lord? Wow, praise God. Excited ba kayo ron? So imagine kung gusto ng Diyos na lagi niyang ipinapakita ang milagro ang power niya sa atin, hindi pala tayo dapat mag-hesitate na humingi ng mga bagay na hindi natin kaya pero kaya niyang gawin. Humingi na tayo, kapalan na natin ang mukha natin. Amen? Gusto mo ng magandang girlfriend? Lord, bigyan mo ko ng magandang girlfriend. Himalaman akong sagutin. Amen? Parang wala nag-aamin Di ba? Do you want to encounter God's power? Number 1, papaano nga ba? Have faith in God. Manimpalataya ka sa Diyos. Matthew 9:22, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter. He said, your faith has healed you. Ito yung babaeng babaeng for so many years, 12 years, kung ako nakakamali, nagbi-bleed na siya, hindi siya tumitigil. Isipin mo yun, 12 years, continuous yung bleeding niya. So malamang putlang-putla na to. Di ba? Hindi mo yan. As in, baka nga may myoma to. Alam naman natin, di ba? Ang myoma, may mga ganyang cause, di ba? Yung nagbi-bleeding siya lagi. So malamang ito, babaeng ito, may myoma to. Kasi for 12 years daw, ever since nagkaroon siya ng menstruation, hindi na tumigil yung kanyang menstruation. Duguan na siya for 12 years. Hindi na siya gumaling-galing kahit anong gawin ng mga doktor. So sabi niya ganun, Lord, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. Lord, alam ko gagaling ako. And true enough, nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, anong nangyari sa kanya? Gumaling siya. So sabi niya nun, He said, your faith has healed you. Alam niyo, ilang beses sinabi ni Lord yan, your faith has healed you. So lumalabas mga kapatid, gustong gumawa ng Diyos ng himala sa buhay natin, pero kailangan mo manampalataya. Kailangan mo manampalataya. Hindi pala gagawa ang Diyos ng himala sa atin hanggat hindi ka nananampalataya. Manampalataya ka. Hebrew 11 verse 29, by faith, the people passed through the Red Sea, yung binasabi ko sa inyo kanina, as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. So by faith, sa pamagitan ng pananampalataya, Hebrew 11 verse 33 to 34, who through faith conquered kingdoms, administered justice, gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Ano nyo, ang ganda nito? Tingnan nyo mabuti Isa siya natin. By faith daw, sabi gano'n, ulitin natin, sa 33. Sabi niyan, by faith, through faith, by faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. So pag inimagine mo, sa panahon natin yon, may mga bagay daw sa buhay mo na may malaking hindrance. Meron kang malaking bagay na gusto mo ma-achieve, na kailangan mo malagpasan, pero hindi mo malagpasan dahil ang hirap lagpasan. Pero sabi niya, by faith, they passed through the Red Sea. Nalagpasan nila yung dagat na umaharang sa kanila, agin sa kalaban nila, para maligtas sila. Pero gumawa ang Diyos ng himala, nahati ang dagat, the same thing. May mga bagay sa buhay mo ngayon na maaring ang laki-laki ng hindrance, pero alam mo, yun lang ang kung magbe-breakthrough mo yun, at magkakaroon ng breakthrough doon sa hindrance na yun, may malaking blessing na bibigay sila. O ma-overcome mo yun, masisave ka. Yun, kailangan mong pananampalataya. But when the Egyptian to do, next, verse 34, next, who through faith conquered kingdoms. Pambira naging conqueror sila. Ibig sabihin, kung pa sa panahon natin yan, siyempre hindi na tayo na panahon ng giyera, bagamat nagkakaroon ng giyera ngayon, pero ang ibig sabihin yan, ngayon may mga goal ka na gusto mo ma-achieve, may mga gusto kang ma-conquer na maaring mga business goals, di ba, mga challenges mo sa buhay mo. Pwede mo rin ba ma-conquer yan? Ano pa? Administer justice. Ibig sabihin, meron kang maaring inaapi ka, may kaaway ka, meron kang, di ba, mukhang malabo kang manalo, mukhang malabo mo makuha yung justice na hinihingi mo, makakukuha mo raw.
and gain what was promised. Ibig sabihin, pati yung mga promise pala ni Lord na matagal mo nang pinangahawakan, sa pamagitan ng pamananampalataya mo rin, mabibigay ng Diyos yan. Who shut the mouth of lions. Even yung mga kaaway mo pala, mapapatahimik. Hello? Yung mga naninira sa'yo, yung mga kaaway mo, patatahimikin ni Lord yan. Amen ba yun? Oh, next, 34. Who quenched the fury of the flames. Masusunog ka na, pero hindi ka pa rin nasusunog. Ibig sabihin, maaring may mga naninira na sa'yo, na may maaring nangaapi na sa'yo, pero pambira, hindi ka maaapi, hindi ka hinahayaang ma-down. And escape the edge of the sword, maaring, di ba, maaring kamatay mo na, may mangyayaring aksidente pala sa'yo, pero pambihira, hindi ka mamamatay. Whose weakness was turned to strength. Mahina ka, akala mo hindi mo kakaya, hindi ka magaling magsalita, hindi ka magaling mag-business, hindi ka magaling magganito. Kumbaga, tingin mo talaga, you are weak. Hindi raw, sabi yan, your weakness was turned to strength. May faith ka lang, yun, miracle pa rin ni Lord yun. Hello? Nandiyan ba kayo? Yes. And who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa madaling salita, sa lahat ng aspeto ng pabuhay natin, pwedeng may miracle sa buhay mo. Hindi lang ito tungkol sa sakit, hindi lang ito tungkol sa utang, di ba? Sa maraming bahagi ng buhay mo, pwedeng gawa ng milagro ang Diyos. By faith. So lumalabas, pag tinignan mo ang buong istorya ng Biblia, ay istorya ng mga pananampalataya. Hebrew chapter 11 ay kwento ng mga taong nanampalataya at gumawa ang Diyos ng himala sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. So ito excited na magkaroon ng himala si Lord sa buhay niya. Umpisahan mo manampalataya. Sasabihin niyo, paano? Nananampalataya naman po ako. Sa totoo lang, medyo tricky ng konti yan. Di ba? Kasi minsan talaga, alam mo, nagpipray ka, Lord, naniniwala ako, kaya mong gawa ng himala sa buhay ko. Pero parang hindi nangyayari. Tama, mali. Isa lang din ang pwedeng sagot nun. Or maaaring dalawa. Hindi will Lord, o maaaring hindi ka pa talaga nananampalataya. Minsan sa totoo lang, mahirap i-distinguish yun yung alam mo lang sa nagtitiwala ka. Kasi pwedeng naniniwala ka, hindi, pwedeng kasing alam mo lang, pero hindi ka nagtitiwala. Magkaiba yun. Tama? Amen ba? Naniniwala ka bang hindi ko kukunin ang pera mo at hindi ko gagastusin ang pera mo? Lynn? Pag binigyan mo, pinagkatiwala mo ang 10,000 mo sa akin, naniniwala ka ba na hindi ko gagastusin yan? Gusto mo sa akin mo nang ipatabi yung 10,000. Nahirapan ka, ha? Parang malabo yun, di ba? Kasi nga, iba yung alam mo lang eh. Yung talaga naniwala ka. Tama? The same thing with God. Kasi sa totoo lang, minsan ako, lagi ko rin kinukumbin sarili ko. John, maniwala ka kasi. Kasi sa totoo lang, pagka nananampalataya ka, ililet go muna yung mga paraan mo eh. Ililet go muna yung mga gusto mong gawin eh. Kasi pwede mo sabihin, Lord, naniniwala ako sa'yo. Pero sa totoo lang, you want to be in control. Pero faith is really about giving up the control that you want and let God do it. Let God do it. Yun talaga ang trust. Yun talaga ang faith. Amen? So yan. Okay? So faith, number 1, faith. Number 2, touch Him through prayer. Hipuin mo ang Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Matthew 9:21, again, katulad din ito nung babae, ito rin yung babae, she said to herself, if I only touch His cloak, I will be healed. Kung maihipo ko lang ang laylayan ng Panginoong Hesus, kagaling ako. Itong bleeding woman na ito ay nanampalataya na kung mahahawakan niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, siya raw ay gagaling. In the same way, ang pananampalataya natin mga kapatid, kailangan mong hipuin si Lord. At sa totoo lang, ang paghipo ng kapangyarihan ni Lord natin para mahipo natin siya ay sa pamamagitan lang din ng pananalangin. Kaya pala sa Bible, lagi niya sinasabi, manalangin kayo, manalangin kayo. Huwag kayong tumigil manalangin.
Di ba? Katulad ng isang kwento, di ba, yung widow na babae na humihingi ng justice doon sa judge. Di ba? Kwento si Jesus Christ nagkwento noon. Merong isang babae, isang may widow raw, na humihingi ng justisya sa isang wicked na judge. So lagi raw siya pumupunta ron, kumakatok sa bahay ng judge, pero hindi raw siya pinagbubuksan. Tapos, inaaraw-araw daw ng babae yung pagkatok doon sa judge, na minsan kahit gabi kinakatok siya, at humihingi at sumisigaw at umiiyak ng justisya. At sumating sa panahon, sabi ng judge, naku po, hindi ako titigilan nito babaeng ito. Ibibigay ko na ang gusto niya. Bibigyan ko siya ng justisya, hindi dahil sa mabait ako, pero dahil hindi ako tatantanan nito. Ano sabi ng Diyos doon sa kwento? Ano sabi ni Jesus doon sa kwento? Huwag daw tayong tumigil manalangin. So, na madaling salita, alam ko sa totoo lang, yan ang isang malaking question, pero hindi natin kailangan hanapin ang sagot. Or, isang malaking question is, bakit kailangan pa ni Lord kulitin natin siya bago siya sumagot? Di ba? Bakit nga ba? Hindi mo pwedeng 3 prayer lang, tapos, praise ka, nandiyan na. Hindi, si Lord talagang gusto niya, kulitin mo siya. Kasi ang pangungulit kay Lord sa pananalangin ay isang akto ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? May kausap ba ako rito? Yes. Manalangin ka lagi. Sa Matthew 14, verse 35 to 36, and when the men of the place recognized Jesus, they sent his word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched him were healed. Diba? Isipin mo lahat, gusto mong makahipo. Ako nun, magiging logical na lang ko eh. Panginoon, huwag mo na kami pahirapan. Salibihin mo na lang, pagalingin kami lahat, tapos na. Di ba? Bakit pa kami makikipagsiksikan? Ang babaho nito mga to, hindi naliligo, makikipagsiksikan pa kami. Di ba? Pero hindi, hinayaan ni Lord na itong mga taong itong talagang gusto ng kagalingan, makipagsiksikan, at makipagunahan, mahipo lang ang lalayan ng Panginoong Jesucristo. At hinayaan nyo ng Panginoong Jesucristo kasi bakit? Gusto ni Jesus, mahawakan mo siya. Amen? Ha? Salamat po sa pansin. Matthew 21:21 to 22, Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only you can do what has done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. Pansinin niyo to. If you believe, you will receive it, whatever you ask. Prayer. Prayer. Whew. Amen? Pray ako kay Lord. Lord, gusto ko nito. Diba? Lalo kung hindi naman kasalanan ang hinihingi mo. Amen? Lalo na kung kalooban ni Lord ang hinihingi mo. Lalo kung maganda naman ang purpose ng paghingi mo. Hindi, Lord, bigyan mo ko ng Ford Raptor para makapagyabang naman ako. Di ba? Hindi ka bibigyan ni Lord yun. Di ba? Pero Lord, bigyan mo ko ng Ford Raptor para naman mahatak ko yung aming mga saging at mabrahe kong ganyan. Baka bigyan ako ni Lord, di ba? Para ayaw nyo, ha? Di ba? Actually, wala akong plano bumili. Wala akong plano. No? Ang gusto ko nga yung isang pinagpipray ko, yung Suzuki na na pickup na 4-wheel drive, yung maliit. Yung parang pickup yung likod. Yung, masaya na ako ron. Malamang bibigyan ako ni Lord nun. Okay ba yan? Yung Suzuki na yung pickup lang na 4-wheel drive. Alam niyo ba yan? Ang tawag nga ron? Ayun, okay na sa akin yun. Bakit ko kailangan ng pickup na pambiyahe lang, di ba? Pambiyahe ng mga members na ayaw pumunta ng church, susunduin ko ngayon, di ba? Mga kapatid, material na bagay ang kaya ni Lord yan, pero mas kaya ni Lord gumawa ng himala sa buhay mo. Amen? Lastly, obey His command and His words. James 2:21 to 25, was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Si Abraham, nagkaroon ng matinding miracle sa buhay niya. Nagkaroon siya ng anak. Nung nagkaroon pa siya ng anak, hiningi pa ni Lord sa kanya yung anak na yun para iaalay niya.
Pero ang pangako sa kanya, Lord, you will be father of many nations. Pero hindi siya nag-hesitate, mag-obey kay Lord, and true enough, nagkaroon siya ng napakaraming apo at nagkaroon siya ng maraming anak at naging marami ang kanyang lahi. Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Kapatid, sumunod tayo. Amen? Hello? Nandiyan ba kayo? Tatlo yan. Number 1, faith. Have faith in God. Sino ito gusto ma-encounter ang power ni Lord? Taas ang kamay. Number 1, have faith in God. Lagi mong kumbinsihin ang sarili mo, Lord, tulungan mo ako manampalataya sa iyo. Lord, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Alam mo yun, huwag kang tumigil. Hanggat hindi mo talaga nararamdaman in your heart na may matinding conviction yung faith mo, sabihin mo, lagi mong kumbinsihin ang sarili mo, Lord, naniniwala ako. Kaya mo to, Lord. Alam kong kaya mo to, Lord. Alam kong gagawin mo to dahil alam ko kalooban mo to. Hanggang sa makonvince mo ang sarili mo, hanggang sa manampalataya ka kay Lord na may sincerity at may katotohanan. And then pangalawa, huwag kang tumigil manalangin. Hingin mo kay Lord. Lalo kung hindi naman masama yung inihingi mo, hingin mo kay Lord. Hindi ka pa sinasagot ni Lord, matagal na, huwag kang tumigil. Hilingin mo kay Lord yan. And pangatlo, huwag mo nga hayaang hindi ka susunod sa salita ng Diyos. Pag may sinabi siya sa iyo, kahit mukhang mahirap, gawin mo kasi pinaggagawa sa iyo ni Lord yan. So if you want to encounter, dito na mag-end, if you want to encounter God's power, you need to have faith, pray, and obey His words and instruction. Sabi nga dyan, John chapter 5, verse 6 to 9, ganda nung sinabi dito. When Jesus saw him lying there, ito yung taong paralyzed na. Buong buhay niya, paralyzed na siya. Pero when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, He asked him, do you want to get well? Parang tanong ni Lord, gusto mo ba ng miracle? Gusto mo ba ng miracle? Tanong ko rin sa inyo, gusto niyo ba ng miracle sa buhay niyo? Yes! Next verse, basahin natin. Verse 7. Sir, the invalid replied, I have no one to help me to in the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Nagre-reason pa. Hindi, gusto ko naman ng miracle, kaya hindi ko, nahihirapan kasi akong sumunod, nahihirapan akong gawin. Parang Lord, parang dami mong excuse. Tigil mo na yan. Tigil mo na yan. Diba? Minsan sampalin mo sarili mo. Tumigil ka na. Dami mong excuse. Diba? Totoo naman eh. Kasi pagkatapos mag-pray, hindi mo matigil. Duda ka pa rin, natatakot ka pa rin. Sampalin mo, sumigil ka na nga. Maniwala ka kasi, di ba? Ako ganyan ako eh. Yung minsan nahihirapan akong kumbinsin yung sarili ko, talagang minsan sinasampal ko na yung tumigil ka na nga. Maniwala ka. Ito kasi panay excuse. Amen? Sabi mo sa sarili mo, tama na ang excuse mo. Kung gusto mo ng miracle, tama na sa excuses mo. Verse 9. Ano ginawa ni Lord? Sabi sa kanya ni Lord. Verse 8, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Tumigil ka na sa kaka-excuse mo dyan. Huwag mo nang hintayin yung pool na yan. Tumayo ka, dalhin mo yung higaan mo, kasi yung higaan mo na yung comfort zone mo eh. Diba? Tumayo ka dyan at lumakad ka. And true enough, at once the man was cured, he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Kapagod na yung lagi ka nakahiga. Yung lagi ka na lang, wawa na pala oh. Sampalin mo na sarili mo. Hindi ka kawawa. Ni anak ka ng Diyos. Tumayo ka dyan. Sumunod ka sa sasabihin ko. And truly, you will experience God's power in your life. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayo lahat. Mananalangin tayo kay Lord. Thank you, Jesus. Come on. Alam ko may mga problema tayo, may kanya-kanya tayo, may mga kapatid tayo ngayon, may mga karamdaman, may mga sakit sa oras ito na parang wala ng cure sa mundong ito. Pero Lord, we believe you are a powerful God. May mga problema kang pinagdadaanan na minsan hindi mo na alam kung paano mo susolusyonan. Kasi baon ka na. Baon ka na sa utang, baon ka na sa problema. O kaya may mga taong pasakit talaga sa buhay mo. At parang imposible na mabago, pero gusto mo siya mabago kasi asawa mo yan, anak mo yan, or anything. Walang imposible kay Lord. May mga gusto kang, o mga hiling ka kay Lord.
na hindi naman masama, pero gusto mo lang magkaroon ng kahit papaano ay komportableng buhay. Pero feeling mo parang hindi ibibigay ni Lord sa iyo. Huwag ka mahiya, humingi ka. Kung gusto mo ng business, humingi ka kay Lord ng business. Kung gusto mo ng bayad lupa, humingi ka ng bayad lupa kay Lord. Kung gusto mo ng sasakyan, pwede kang humingi ng sasakyan. Kung gusto mo mabayaran lahat ng utang mo, pwede naman. Himingiling ka lang kay Lord. Lord, tulungan mo kami. Lord, we know that you are a God of miracle. You want to perform miracles in our lives, Lord. Come on, kung talagang gusto mo yan, sabihin mo kay Lord yan, alam ko, Lord, gusto mong ipakita sa akin ang kapangyarihan mo. Lord, alam ko, hindi mo pinagdadamot ang milagro na kailangan ko. Gusto mo nga yun, Lord God. Pero Lord, inaamin ko, nahihirapan ako ng palataya. Napapagod akong manalangin o hindi ko naman talaga ipinapanalangin pa. Lord, patawarin mo ako. So this time, kapatid, ano ba bagay ang himala na hinihili mo kay Lord ngayon? Please, this time, lumapit ka kay Yesu Kristo. Manalangin ka, huwag kang mahiya. Lumapit ka at sabihin mo, Lord, naniniwala ako, makapangyarihan ka. Kaya mo gawin, kaya mong sagutin ang panalangin ko. Sabihin mo yung panalangin mo, kapatid. Come on. Huwag tayong mahiya. Ano man yan? Ano man ang kailangan mo? Ano man yung bagay na hinihiling mo o gusto mo mangyari pero parang mahirap, parang malabo. Yan gustong-gusto ni Lord gumawa ng himala sa mga bagay na akala mo hindi mo na kaya kasi doon gagawa ng himala ang Diyos. Come on. Sabihin mo kay Lord ngayon yan. At sabihin mo sa Kanya, Lord, hinihiling ko to, gusto ko to. Ito panalangin ko sa iyo. Hindi ko kaya to. Hindi ko alam kung paano ko makukuha to. Ngayon, sabihin mo kay Lord yan. At sabihin mo, Lord, I know, kaya mo to. Kaya mong sagutin ako, kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong, Lord, kaya mo mabayaran lahat itong utang ko, Panginoon. Lord, kaya mong ibigay sa akin, Lord God, yung matagal ko ng pangarap na magkaroon ng bahay at lupa. Lord, nahihirapan na po ako, Panginoon, nang walang sasakyan, kailangan ko po yan. Come on. Lord, yung anak ko, gusto ko makatapos, hindi ko alam kung paano pa makakapag-kuleyo siya, wala na akong pera, Lord, pero alam ko gusto mo siyang makatapos. Lord, yung anak ko na may problema, Lord, na nagiging problema ko ngayon siya dahil Lord, mapapariwasa siya, Lord, hindi ko alam kung paano na siya mapapangaralan, mababago, pero Lord, alam ko kaya mo siyang gawan ng himala. Ganon din ang asawa ko, anything, come on. Hilingin mo kay Lord ngayon yan. Oh, rabasik kaya rabalarababa, come on. Oh, sabihin mo, Father, hinihingi ko to sa iyo. Lord, naniniwala ako, gagawa ka ng himala. Come on. Di kumukupas aking mga kamay sa langit tataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo langit tataas. Yes, Father God, thank you, Jesus. Let your power flow. Dakila ka, Panginoon. Father, we thank you. We bless you, Lord God. Panginoon, alam ko po, naririnig mo ang panalangin ng bawat isa. Lord, we need to encounter your power. In Jesus' name. Lord, I pray magkaroon ng mga miracle sa buhay nila. At kung magkakaroon kami ng miracle, Lord, huwag kaming mahihiya magkwento, mag-testify. O kwento namin kung paano ka kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko sa pangalan ng Yesu Kristo, lahat kami dito. Sa susunod na mga araw, may kwento kami. Kasi may ginawa kang himala sa buhay namin. Sino rito excited matanggap ang kanyang miracle? Taas mo yung dalawang kamay, come on.
Salamatan mo ang Panginoon, Lord. Thank you, Lord God, sa miracle na tatanggapin ko. Salamat, Lord, kasi ngayon pa lang, ginagawa mo na ang panalangin ko, ginagawa mo na ang miracle na hinihiling ko sa iyo. Father, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Lord, magkakaroon ako ng kwento ng milagro na ginawa mo, Lord God. Hindi lang nung makarampang mga taon, kundi, Lord, may bago akong kwento. May bago akong kwento kasi may bago kang ginawa sa buhay ko. Sa buhay ng bawat isa. Father, I pray mula ngayon sa mga susunod na araw, everyone will encounter your power. Everyone will see their miracle in their lives. Father, we thank you so much. Pasalamatan natin ng Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. God bless you po. Yeah. Amen. Thank you po, Daddy John. Ayan. So, share ko lang yung mga takeaways ko for this day's topic. So, na-realize ko na ang Diyos, si Lord, pwede niyang gawin kahit anong gusto niya. Kasi Diyos siya at makapangyarihan siya. And in control pa rin siya over everything kahit ano pang maging resulta nung gagawin niya. Pero tayo, pag ginawa lang natin yung sarili nating kagustuhan, kahit hindi will ni Lord, wala tayong control sa magiging resulta. At pwede pang masira yung buhay natin or mapahamak tayo. Kaya, maging obedient tayo kay Lord para mapa-experience niya sa atin yung power niya. Ayan. So, I hope everyone, lahat din po kayo ay may natutunan for this afternoon. So, dako naman tayo sa ating giving. Okay, so let me share this verse to you. Sa, Mangaral chapter 5 verse 11, sabi diyan, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. At ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. So, sino dito ay nakatanggap na ng bonus or ng 13th month pay? Ayan, di ba? Meron na, lalo na sa mga YPs natin dyan. Di ba? So, meron tayong attitude kasi, di ba, na kapag lumalaki yung income natin, lumalaki din yung expenses natin. Sino dito yung ganyan? Tataas din yung expenses. Di ba, dati satisfied na tayo sa Jollibee, ganyan. Pero ngayon, dapat peri-peri, Kenny Rogers, Max, di ba? Dati okay na, Oppo, Android phone. Ngayon, dapat naka-iPhone na. Di ba? Dati pa tricycle lang, jeep, MRT. So, pag lumalaki ang sahod, dapat naka-grab na. Ayan, o kaya nakakotse. Dapat may kotse na, ganyan. So, hindi ko sinasabi na masama yun na. As long as kaya mong back-upan yung spending mo, okay yun. Pero yung iba kasi ang iniisip nila, minsan lang naman eh. Minsan lang ako gagastos eh. Almusal ko nga lang, 5 ng mini stop eh. Pero yung kape ko, 20 ng Starbucks. Tipid kunwari, pero ang morning coffee niya, Starbucks na 20. Yeah, and then meron pa tayong mga sinasabi sa sarili natin na deserve ko naman to. 'Di ba? Marami pa naman akong savings, sa sahod pa naman ulit ako. Yeah, hanggang sa wala na tayong maging power over our spending. And ang ending, wala tayong naiipon. 'Di ba? So alam niyo kung paano kayo magkakaroon ng power over your spending. Gusto niyo ba magkaroon ng power over your spending? Yung hindi kayo yung kinokontrol ng money ninyo. Ayan, unahin natin magbalik at magbigay kay Lord. Kasi kapag inuna natin siya, bibigyan niya tayo ng power. Bibigyan niya tayo ng power of self-control and poprotektahan niya tayo through His power. Okay, so sino dito ayaw maubos ang 13th month at ang Christmas bonus? Magbigay po tayo. Ayan, so tatawagin ko yung ating mga ushers. Ayan, so papaikutin po nila yung kanilang mga basket para sa mga mag-on-site giving. And para naman sa ating online giving, ayan, so ito po ang ating mga bagong bank accounts.
Ayan ang ating BPI. Ayan, nagbago na po tayo Waira Christian Assembly 1921-119646. Ayan, picturean nyo na po iyan kasi dyan na po ang bago nating tithes and offerings. So next ay GCash. Ayan, dahil puno pa po yung ating isang GCash natin na nakapangalan kay Miss Catalina Tulay. Ayan, so kay Stella Marie Plazo po muna tayo magsasend, 0966-6536-330. Pero malapit na rin naman pong mag-December. Ayan, magagamit na ulit yung isang account. Okay, so next, para naman sa ating mission giving. Ayan, so para sa mga nakatanggap na ng kanilang bonus and na kanilang 13th month, I encourage you na magbigay pa sa ating mission para naman sa 2024, marami pa tayong mapuntahan na probinsya at marami pa tayong establish talaga na churches. Okay, so yung ating security bank, that's 314-66727. And ang ating, ayan, bago ba to? Ito yung bag. Okay, so, dito pa rin, kay Stella Marie Plaza, 0966-6536-330. And don't forget to send your screenshot sa ating Central Finance na Facebook account so that ma-account po natin kung para saan yung binigay nyo talaga. And para ma-account din po sa Central yung inyong giving. Kasi kapag hindi po kayo naglagay sa envelope kung saang satellite kayo or hindi nyo sinend sa ating Central Finance Facebook account yung inyong screenshot, hindi malalaman na para sa Central yon. Hindi siya magagamit para sa atin, di ba? Baka may pamigay yan sa ibang satellite, sige kayo, mawawalan tayo na upuan. Okay, so yun lang. Andito na ba? Iyan yung ating giving. And for our announcements, yan. May mga posters ba tayo dyan? So, tapos na. Last Sunday na po ng November. Tapos na ang ating Encounter series. So, excited na ba kayo for December? Sana makita ko kayo dito Baka magsiuwian agad kayo ng probinsya. December 1 pa lang. Okay. Ayan, announcements. May posters ba? So, meron po tayong, yan, Designated Members Recognition Night. Registered na ba lahat? Okay, so pwede pa rin po mag-register. Open pa rin po. Meron pa tayong 50 slots. Okay, and ang ating fee ay 1,000 pesos para sa mga registered na. Magbayad na po tayo. Baka wala kayong makain kapag di kayo nagbayad agad. And gaganapin po yan sa Project Solomon. That's in K7 Kalayaan, Quezon City, December 2 from 4 p.m. to 8 p.m. Okay, next. Yan, basahin ko na lang yung iba. So, meron po tayo today na Y-Kids Sunday Worship Celebration. So, 12 noon to 1 p.m. Kaya mamaya hindi na po tayo makakapag-groupings. Okay, and then, meron pa, ayan, YRAC Central. Okay, tapos na tayo dyan. YRAC Central, Red Carpet, and Christmas Party! Sino ba mag-party? Okay, so yan po ay gaganapin sa December 10, 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. Dito lang yan sa Sparks Place, Cubao. Okay, so meron pa tayong, ang theme po natin ay Winter Wonderland. Ay, may Wonderland. Winter. Okay, so meron po tayong registration fee. Pwede na, ngayon ba? Meron na tayo. Okay, meron na tayong registration dito. So, 100 para sa adult and 50 pesos para sa youth para naman meron tayong makain at makapag-decorate naman tayo. Okay, meron pa ba? Wala na. So, ang theme natin ay Winter Wonderland. So, pwede kayong long sleeves, lahat ng hindi yung nagagamit, na mga coat ninyo, yung mga pang South Korea nyo, pwede nyo na siyang masuot sa December 10 dito. Imamax natin lahat ng aircon para lamigin kayo. Okay, para winter na winter. Kaya, magja-jacket po kayo, kakapalan nyo po yung inyong mga suot.
Okay, so yun lamang po. And let's pray for our giving and let's close this service with a prayer. So, Father God, indeed, you are so wonderful. Napakamakapangyarihan po ninyo. Maraming salamat po for letting us experience this month. Lord, this month series, pina-experience niyo po ulit yung inyong pagmamahal sa amin. Pina-experience niyo po ulit yung inyong presensya sa amin. And this morning, oh God, pinaramdam niyo po ulit sa amin yung inyong kapangyarihan. And Lord, we are so excited to experience more of you, to experience your love, your presence, and your power in our everyday lives, oh God. Lord, mag-e-end man yung 2023, pero gagamitin namin yung remaining month, oh God, para papurihan ka at para ma-experience ka, oh God. And may you use us, oh God, para sa mga ibang tao, lalo na yung buwan na darating, Panginoon, ay sa aming kultura, Lord, this is a month of giving and celebrating. And Lord, ma-prioritize nga po namin na makapagbigay po kami, Lord, sa mga kapatiran po namin, makapagbigay po kami ng gifts or ng something na makakatulong po sa kanila, Panginoon, sa mga nangangailangan na kapatid namin or sa mga pastors namin, sa mga full-timers po namin, oh God. And Lord, ma-prioritize po namin, God, ang ma-celebrate ka, hindi man ito yung tunay mong birth month, but still, Lord, we want to celebrate you because you are so good to us, oh God. And Lord, hindi nga po namin makalimutan na para po sa inyo yung isa-celebrate namin. It's not about us, oh Lord, but para po sa iyo lahat, Panginoon. And Father, Lord, as we part ways just for this day, oh God, ingatan niyo po kami and ma-enjoy po namin pa yung fellowship namin with one another. Though this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen! Amen! Come on! Lahat po nang ready na ma-experience ang power ni Lord ay tatayo. And once again, we will worship, we will celebrate. Come on, palakpak mo yung mga kamay mo as we sing. Ayo, 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 wa. Ayo, 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 wa. Ayo, 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 wa. Ayo, 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 wa. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Once again, praise Him, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your name, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.